Magandang umaga mga minamahal kong kaibigan sa pananampalataya. Isang panibagong araw na puno ng posibilidad at mga hamon ang sumapit. Ngunit bago tayo sumabak sa mabilis na takbo ng buhay, paano kung maglaan muna tayo ng isang strategic pause? Isang paghinto na maaring ganap na magbago ng paraan kung paano mo haharapin ang mga oras na darating. Isipin mong simulan ang bawat umaga na may espiritual na baluti, isang matatag na katiyakan na hindi ka nag-iisa. Posible ba yon? Oo. At ngayong araw, ating matutuklasan kung paano sa pamamagitan ng isa sa pinakamakapangyarihang teksto sa Biblia, Awit 91. Itaas ang kamay kung naranasan mo ng magising na may bigat sa dibdib, iniisip ang lahat ng problemang dapat lutasin ngayong araw. Sino ang nakaramdam na tila masyadong mabigat ang mundo para buhatin mag-isa? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyon. Mas karaniwan ang morning anxiety kaysa inaakala natin. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong sinaunang gawain, sinubukan ng milyon-milyon sa kasaysayan na kayang baguhin ang lahat ng iyon? Habang nag-uusap tayo, nais kong isipin mo, ano ang pinakamalaking alalahanin mo ngayon? Anong takot o pagkabalisa ang bumabagabag sa iyo ngayong umaga? Itago mo ito sa puso dahil sabay nating dadalhin ito sa Diyos. Narito ang teksto na nagbago ng milyon-milyong buhay, Awit 91, mga talata 1 at 2. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos, na siyang aking pinagtitiwalaan. Huminto ka sandali, pumikit ka, huminga ng malalim, damhin mo ang salitang ito, kanlungan. Kailan ka huling nakaramdam ng tunay na proteksyon, tunay na seguridad? Isipin mo ang isang kastilyo, mataas na pader, matibay na tarangkahan. Kapag dumarating ang kaaway, saan tatakbo ang mga tao? Sa loob ng mga pader, iyan ang kanlungan. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang bato at semento. Siya ay isang buhay na kuta, nakakakilala sa atin, nagmamahal sa atin at laging naroroon. Ang kaibahan ng taong nananalangin tuwing umaga at ng hindi nananalangin ay simple. Ang isa ay sinisimulan ng araw na pasan ang lahat ng bigat, habang ang isa ay ipinagkakatiwala ang lahat sa kamay ng may kapangyarihan upang lutasin ang lahat. Sino ang gusto mong maging ngayong araw? Alam ba ninyo na pinatutunayan ng neuroscience ang turo ng Biblia na libo-libong taon nang nakasulat? Kapag nananalangin tayo sa umaga, literal na muling naayos ang ating utak. Bumaba ang antas ng cortisol, ang stress hormone, tumataas ang pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. May nakilala akong isang executive na dumaranas ng panic syndrome. Nagsimula siyang maglaan ng 15 minuto tuwing umaga para sa panalangin. Pagkaraan ng 3 buwan, hindi lamang nabawasan ang mga atake, kundi sinabi rin niya na hindi pa siya kailanman naging mas produktibo at nakatuon sa trabaho. Ang sikreto ay hindi nasa haba ng panalangin, kundi sa kalidad ng koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng magagandang salita. Ito'y pagbubukas ng puso, tapat at totoo sa harap ng Diyos. Ngayon, pumunta tayo sa praktika. Walang problema kung hindi ka pa nakapanalangin noon o kung dekada ka nang nananalangin. Gawin natin ito ng sabay-sabay, hakbang-hakbang. Una, humanap ka ng posisyon, maaaring nakaupo, nakatayo, nakaluhod, anumang komportable para sa iyo. Ang mahalaga ay posisyon ng pagsuko, hindi ng kontrol. Huminga ng malalim ng 3 beses kasama ko. Humihinga ng presensya ng Diyos at humihinga palabas ng iyong mga alalahanin. Ngayon, kilalanin mo kung sino ang Diyos. Huwag kang magsimula sa paghingi. Simulan mo sa pagsamba. Ulitin mo kasama ko, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kuta.
Sa iyo ako nagtitiwala. Ngayon, iyong alalahanin na itinago mo sa simula. Sabihin mo iyon sa Diyos. Hindi kailangang maganda, maging totoo ka lamang. Mas pinipili ng Diyos ang iyong tapat na di perpektong panalangin kaysa sa perpektong palabas. Manalangin tayo ng sabay. Ako ang gagabay, ngunit hayaang magsalita rin ang iyong puso. Kung nais mong tumigil sandali at manalangin ng tahimik, gawin mo iyon. Ama sa langit, sa bagong araw na ito ay sumisilong ako sa iyo. Tulad ng sinabi ng mga awit, ikaw ang aking kanlungan at kuta. Inihahandog ko sa iyo ang aking mga pagkabalisa. Balutin mo ako ng iyong mga pakpak na nagpoprotekta. Hayaang bantayan ako ng iyong mga anghel sa lahat ng aking daraanan ngayong araw. Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang proteksyon ng aking pamilya. Naway maging tahanan ng kapayapaan ang aming bahay. Pangalagaan mo ang aming mga relasyon, pagalingin ang mga sugat, ibalik ang pagkakaisa. Ituro mo sa amin na magmahal gaya ng pagmamahal mo. Ama, inilalapit ko ang puso ko sa mundong ito na sugatan. Ipinapanalangin ko ang mga naghihirap ngayon, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng pag-asa. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong kapayapaan. Naway maging tugon ng panalangin ng aking buhay para sa isang tao. Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang araw na ito, ang aking mga desisyon, mga pagtitipon at trabaho. Naway bawat salita na bibigkasin ko ay mapuno ng iyong biyaya. Bawat kilos ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig. Gabayan mo ako sa lahat ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ginawa natin ngayon ay higit pa sa panalangin. Isa itong personal na revolusyon. Pinili ninyong simulan ang araw na nakakonekta sa pinagmumulan ng lahat ng lakas at karunungan. Kaya hinahamon ko kayo, subukan ninyo ito ng 21 araw, 21 araw ng panalangin tuwing umaga batay sa awit 91. Ayon sa agham, ito ang panahong kailangan upang mabuo ang isang bagong gawi. Ayon sa Espiritu, sapat itong panahon upang maranasan ninyo ang tunay na pagbabago. Ibahagi ninyo ang sandaling ito sa isang tao na kailangang makarinig nito ngayon. Minsan, tayo mismo ang kasagutan sa panalangin ng iba. Itag ninyo sa mga komento ang isang tao na nangangailangan ng mensaheng ito. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pangunawa ang siyang mag-ingat sa inyong mga puso at isipan ngayong araw. Naway umalis kayo rito hindi lamang may inspirasyon, kundi tunay na nabago. Tandaan ninyo, hindi lang kayo mga nakaligtas, kayo ay higit pa sa mga nagtagumpay. Humayo kayo at maging ilaw sa mundo hanggang sa muli nating espiritual na pagkakaugnay. Pagpalain kayo ng Diyos ng sagana